Hello, good morning. My name is CJ Lumibo and today magkakaroon tayo ng lesson again, or this might be the continuation of your lesson, the complex perspectives. Okay, so as you can see here, these are our two images. Okay, so I'm just going to hide this. So ito, naglagay na rin ako ng files doon sa description link nito and you may download that again. So itong image na to, actually ilalagay natin siya sa stairs, 'di ba? As you can see here, 'di ba? So yan, titingnan po natin, okay? Titingnan po natin, yan, tingnan natin. As you can see, medyo ano siya, parang realistic tignan since we use the complex perspective method. We will be using the liquify tool, again, adding another texture onto our mask. Actually, maraming mask yan. Okay? And we will also be using the blend mode. Okay? Maybe change some things to, or change some layers to, or from multiply to screen, this and that. Okay? So, gagawin po natin yan. Okay? So, first step is go to your files and ito yung mga na-download natin, okay? So, kukunin muna natin si background. Lagay natin siya sa new Photoshop. Okay? So, close ko na yung previous. Okay? Yan. Okay, so this is our fresh image. Okay? So, next step is pupunta tayo sa filter. Okay? Filter, and we are going to use vanishing point. Okay? So, yan. And first step is, or the next step is gagawa tayo ng parang plane. Okay, ma-map out natin yung stairs. Gagawa kasi tayo ng selection ng stairs. Pero medyo mahirap kapag mano-mano kasi yun na ilalagay mo yung image. So, with the use of vanishing point, gagawa tayo ng parang plane selection. Plane. Hindi yung P-L-A-I-N P-L-A-N-E. Plane selection. Okay? So, dito, let's start with this. Okay? Let's start with this step or stair. Okay? So, i-left click ko lang dito. Okay? Then, punta tayo dito. I-map out lang natin yan. Yan. Bahala na si Photoshop para ma-map out yung ating selection. Pero as you can see, titingnan natin dito, meron tayong pula. So, dapat blue yan, guys. So, para maging blue, maybe like adjust some things out. Okay? I-adjust natin siya ng onte hanggang sa masatisfied kasi ngayon nagtatampo. Ayan, hindi na po siya nagtatampo. Okay? So, dito, i-adjust ko lang ng kaunti para makuha natin yung tamang orientation. Okay? Maybe okay na yung kanina. Yan. I guess. Yan. Adjust ko lang ng kaunti dito. I-adjust lang ng kaunti dyan, guys. Yan. Yan na siguro yan. Okay. So, next step is extend the plane. So, i-extend natin to ng kaunti. So, paano, sir? Diba meron tayong mga points of selection dito? Ngayon, pwede naman po nating left click and then drag lang po natin dito sa gilid. Yan. Ito rin dito sa kabila. I-extend natin siya palabas. Okay? So, okay na yan. So, ang next step, sir, is we are going to extend pataas naman. So, sir, paano yun? Left click? Hindi siya left click. We are going to press control and then left click and drag upwards. Okay? So, ganyan po. Okay? So, dapat sakto lang siya dito, guys. Dapat sakto lang siya. Extend natin ng konti. Okay? Yan. Pwede naman po natin i-adjust ng unti-unti rin tong plane natin. And then, kapag okay naman na, next step is, di ba, yung pahiga naman. Pahiga. Okay? So, dito kasi nung unang step na ginawa natin, pahiga yung stairs. Ngayon, paakyat naman yung stairs. Ngayon, pahiga naman. So, control ulit, drag upwards. Yan. Automatic na po na mamamap out siya ni Photoshop. So, ganyan kagaling ang ating Photoshop. Tandaan niyo yan, guys. So, check natin dito.
kulang pa, i-adjust lang natin ng konti. Okay. So yan, kapag okay na, next step is syempre same process lang din, taas, yan. So okay na yan, seems to be alright. So next step, control all again, control, press control, yan, hanggang sa kung mapapansin, minamap out natin yung stairs guys, di ba? Kasi dyan natin lalagay image. Okay, so paakyat ulit, yan. Okay, and then paakyat ulit, ay pahiga, and then paakyat. So yeah, ganyan po natin gamitin si vanishing point guys, okay? Naintindihan? So, ang next naman is kapag okay na tayo, satisfied na tayo sa selection natin, we are going to click the OK button. Okay. Press OK. And then, kung mapapansin, walang nangyari. Actually, yung selection natin sa vanishing point, na-save na po yun. So, the next step is we are going to go to our files and then hanapin natin si pattern. Ngayon, drag natin dyan sa image natin. And then, yan. Ayan si pattern natin. Okay, and then click lang po yung check. Okay, and then the next step is, let me see, saan ba yun? Make selection of the whole image. Okay, so we are going to select this whole image. Okay, we are going to select this texture. Wag, hindi po yung background na, ito lang po si image natin. Okay, so para ma-select natin siya, it's either you are going to use quick selection tool and then select mo yung i-drag mo lang yung mouse mo, select natin yung buong image. So medyo mahirap yun guys, and may chance na yung hindi perfect yung selection mo. May mga points dito na hindi mo ma-select kasi napaka-detalyado ng image natin eh. So para ma-select natin siya agad-agad, you can just press the control on your keyboard and then left click natin yung thumbnail guys, hindi yung buong layer, yung picture na nandito yung maliit. Okay, so control and then left click, and then as you can see, we have made a selection of our image. Yan. Okay, ang gagawin po natin is, next step is we are going to copy. So press lang yung control C. Okay, and then yan, nakopy na natin, and then alisin po natin si selection. Ngayon, para maalis si selection, same process kanina, control C, pero hindi mo siya pipindutin yung C. Instead, we are going to press D for deselect. So control D. Okay, yan, kung mapapansin nyo, wala na tayong selection. Okay, so importante po itong step na to guys. Make sure to not miss this one out. Okay, so ang next step natin is hide po natin yan, hindi na po natin siya kailangan. And then we are going to create a new layer. Okay, so yan, and rename po natin graphics on stairs, and left click anywhere on your screen. Yan, so naka-save na. Okay, ngayon, select natin yan, highlight natin, and then we are going to go to filter, babalik tayo sa vanishing point. Yan, kung mapapansin nyo, nakasave yung ating selection dito. And then yung divide image natin kanina, naka-control C tayo. Ang gagawin naman natin, syempre, alam nyo na siguro, control V. Yan, so hindi dito si image natin. Sir, para hindi pa perfect, okay, hindi pa siya nag-blend. Okay, so gagawin natin, syempre, i-drag lang natin pagitna. So yan, ganyan po ang itsura niya. Okay, naintindihan? So dito, ang papalitin natin yung image kasi masyadong malaki. Ganyan. So para mapalit natin siya, ilagay natin siya sa corner, ganyan. And make sure na lumalabas yung gilid. So kapag okay na yung ganito na step, press lang natin Control T. Okay? Para lumabas si selection, ay lumabas si transform tool. Okay? So Control T, and then kung papapansin, mayroon na tayong points dito, and then meron na rin tayong selection points dito. So ang gagawin natin, drag lang natin ng konti, ganyan. Make sure na nakikita pa rin tong mga boxes natin sa gilid. And then left click lang natin, ganyan lang natin siya. Yan. Okay? Shrink natin siya, guys.
So yan, kung mapapansin nyo, ganyan itsura niya. Pero, palitin lang natin. Yan. Drag ko lang siya upwards. Pero, masyado na siyang mapayat. So, iwa-wide pa natin. Okay? Tapos, kapag okay na yung size niya, lagay lang po natin dito sa gitna. Okay? Lagay lang natin dyan sa gitna. Okay? So, tingnan natin. Lagay natin sa gitna. Ganyan. Depende sa inyo kung anong pattern na gusto nyo. Okay? Ako gusto mag-start dito sa pattern na yan. Okay, so ito medyo maiksi pa. Ipa-wide ko pa ng kaunti. Yan. Okay. So, ang next step is we are going to asa na ba yan? Pipindutin natin so makinig kayo. Pipindutin natin si Alt key. Alt sa keyboard. Unahin nyo po muna si Alt. Tapos sunod si Shift. And then, drag down lang po yung image. Huwag nyo pipindutin yung box dito. Pindutin yung image. So, hold nyo lang si Alt, Shift, and then left click pababa. Okay? So, left click pababa para mag-duplicate siya. Tapos, at the same time, naka-stay pa rin yung tawag dito, hindi pagewang-gewang yung pag-drop down natin. Kasi ang mangyari dyan, kapag hindi nyo pinindot yung Shift, ganito mangyari. Yan. Pwede maging ganyan. Pero kapag pinindot natin yung Alt key tapos yung Shift, kahit yung mouse natin, igalaw-galaw ko yung mouse natin, pa-straight pa rin siya, okay? So, yan. So, kapag naka-duplicate na tayo, tingnan natin dito, dapat wala tayong gaps na parang ganito. So, dugtong natin siya ng maayos. Okay. Again, ulitin ko. Alt, Shift, tapos pababa. Tapos kapag i-adjust ko siya, yan. Shift key lang pataas. Yan. Tapos yan, okay na. Again, syempre, same goes dito sa baba natin. So, Alt, Shift key, and then drag down. Okay. Hop, gumalaw ng kaunti. Ulitin ko na lang. Alt, Shift, tapos key. Yan. Shift natin. Yan, okay na yan. Alt, Shift, key. Yan. Tapos kung mapapansin nyo, meron pa tayong space dito. So, Alt, Shift, key. Hanggang sa mawala yung image. Hanggang sa maputol na. Kasi doon lang lalabas sa may selection na ginawa natin. Saan ba yan? Siguro ganyan. Yan, para dugtong siya. Para dugtong na dugtong. Yan. Okay, so kapag satisfied na tayo sa gawa natin, okay, ang next step is we are going to click OK. Yan, press lang natin si OK. Yan, so yan na. Meron na tayong layer na itsura ng layer natin is ganito. Okay? So, ganyan. Huwag nyo gagalawin yan, guys. Kasi kapag minove nyo yan ng ganyan, tapos binuksan nyo yung layer, ganyan na yung mangyari. Okay? So, wag nyo napapakialaman yung position niya kasi inayos na natin yan. So, ang next step natin is mapapansin nyo, guys. Wait lang. Zoom in natin sa Photoshop. Ito. Mapapansin nyo, image natin sa background natin is medyo blurred siya, diba? Kumpara sa nilagay nating graphics is napakalinaw. So, doon, may kita natin kung ano yung difference na medyo unrealistic silang dalawa. Ay, yung medyo unrealistic yung nilagay natin na graphics. So, para ma-solve yan, zoom out ko lang muna dito sa Photoshop. Pumunta tayo kay Filter, again, Filter, sa menu bar natin. Go to Filter, left click, tapos punta tayo kay Blur, and then we are going to use, saan ba yun? Field Blur. Okay, Field Blur. Okay, so may lumabas na ganito sa screen natin. Okay, tapos meron din tayong bagong panel dito, yung settings ng blur. Okay, so ang gagawin natin, since ito yung nasa pinakaharap na part ng image, kasi stairs yan ito yung mas maraming blur kumpara doon sa dulo. Kasi doon sa dulo, parang medyo sharp siya. Okay? So, ang gagawin natin, ito, di ba kanina nandito? Ngayon, pwede nyong i-drag yan papunta sa baba. Ngayon, para madrag siya pababa, kunin nyo yung nasa gitna, left click natin, lagay natin sa baba, okay?
Tapos i-line nyo siya sa gitna ng image or sa gitna ng ano natin, pattern or graphics na para sa stairs. Okay? So, ang settings natin sa blur is lagay natin sa 4px. Okay? 4px. Yan. So, yan. Mayroon na tayong settings for 4px. And then, gagawa na naman tayo ng isa pang blur dito sa taas. Okay? Gagawa tayo ng isa pang blur dito sa taas. Okay? So, yan. Left click lang po natin yan, guys. Left click. And then, ang settings po niyan, make sure na naka-highlight to. Left click natin yan. And then, set natin sa 1px. So, yan. Okay? So, yan. And then, click OK na, guys. Okay. Click lang natin OK. So, yan. So, tingnan natin. Yan. Kitang-kita na natin yung difference nila. So, yung image natin dito sa bato natin is parang same level of blurriness na rin siya sa graphics natin na nilagay. Okay? So, goods yan. Tamang step yan. Tapos, may napansin ako kanina, ito lumagpas. Lumagpas ito si image natin. So, medyo unrealistic. So, ikakat ko na lang siya. Polygonal lasso tool. Okay? Polygonal lasso tool. Tapos, kasi alam niyo naman, hindi naman tayo perfect. Okay? And then, delete ko. Yan. Kinat ko lang yung sa taas. Okay, so, ang next step natin, guys, is we are going to, saan ba yan? So, we are going to change the blend mode. Okay, change the blend mode of our graphics on stairs from normal into multiply. So, sir, kung paano yun? Paano natin gagawin yun? So, dito lang po sa taas, pwede naman po natin click from normal, tapos hanapin natin si multiply. Yan. Or, you can instead right-click on this layer and then punta ka sa blending options na sa pinakataas and then, lumabas dito. Click natin si normal and then hanapin si multiply, okay? Pero, for convenience's sake, dito na lang po ako magse-select ng multiply, okay? So, yan. Ayan ang ating image, okay? So, dito, okay? Yan. The next step we are going to do is, saan ba yun dito? Double click the layer and adjust the underlying layer white to left. Okay? Double click the layer and adjust the underlying layer. Okay? So, double click natin yan, guys. We are going to double click this layer. Okay? Double click lang natin yan. Tapos, if naalala nyo sa activity na lipstick activity natin, i-adjust natin to si underlying layer. Okay? So, saan na ba yan? Double click to white to left. Okay. So, white, ito, i-adjust natin to patagilid. Okay. So, left click ko lang yan. Tingnan natin yung image. Kayo magpanic, ganyan talaga siya. Kasi, pwede pa naman natin i-adjust yung right side ng triangle natin. So, para ma-adjust, Alt lang, Alt key. Okay? Alt key and then right. Lagyan natin siya sa right. Ngayon, pwede nyo na i-adjust depende sa gusto nyo. Okay? So, okay yung ganyan. Diba? Mas prefer ko yung ganyan. Okay na siguro yan. And then, click lang po natin si OK. Kapag satisfied na tayo sa blending na ginawa natin. Wait, i-adjust ko lang na konti kasi napasobra yata. Yan, si Shopee. Yan. Click OK. Tapos, ang next step na gagawin natin is we are going to duplicate this layer for the bright areas. Okay? Bright areas natin. Change blend mode to screen. Okay? So, paano tayo mag-duplicate? Control J, left click natin si graphics on stairs, duplicate natin siya, and then we are going to change the blend mode into screen. Yan. So, mapapansin nyo masyadong maliwanag. Pero ayusin natin yan, guys. Gagawin natin, double click natin si
Stairs, same process lang kanina guys. Dito tayo sa underlying layer. Balik natin yan sa dati. And then, ang gagalawin naman natin is i-block na triangle. Yan. Okay. So, yan. And then, siguro, ay hindi. I-adjust ko pa ng konti. Kapag okay ka na sa parang looks niya, pwede naman na po natin Alt key naman left part ng triangle natin. So, kanina ganyan yung itsura. Hey. So, i-adjust ko lang na konti dito. Siguro, ganyan. Masyado ng ano eh. Yeah, okay na siguro yan. Click OK. Yan. So, meron na tayong ganitong image. Diba? Kung mapapansin natin guys, yung bato, parang nagbe-blend na siya sa sa texture ng bato yung graphics na nilagay natin. Okay? Okay, so ang next step is we are going to group these two layers. So, ilalagay natin siya sa group. So, select lang natin yung yan. And then, press Ctrl G. So, yan. Pangalanan natin graphics on stairs. Okay? Yan. And then, we are going to, syempre, alisin na kasi natin si girl dito sa, natin, sa stairs natin. Okay? Ang gagawin natin, select natin si girl. Okay? Select the girl by using selection tool. Ngayon, since medyo maraming curves ang ating girl natin, I'm going to use quick selection tool. Okay? So, I'm going to turn this layer for now para ma-select ko na maayos si girl. Select natin si background. Okay? And then, siguro ganyan. And chill morning lang tayo guys. Kamusta naman ang inyong umaga? Welcome to the stream. Shout out. Select lang natin si girl kasi alisin na natin yung texture na nakalagay sa kanya. Yan. Ngayon, depende na po sa inyo kung gusto nyo gumamit ng ibang selection tool. Ako, quick selection tool na kasi tinatamad na ako. De, joke lang. I mean, depende naman po sa inyo kung anong trip nyo. Okay, mag-alala guys. Sa mga medyo imperfect na selection, maayos natin yan. Huwag kayong mag-alala. May papakita ko sa inyo. Yan. And then, yan. Select lang natin tong part na to. Hindi na po natin kailangan select yung ulo niya kasi hindi naman umabot doon yung pattern ng stairs natin. So, dito lang yung alisin natin. Okay? Wait lang, zoom in ko lang. Kasi may na-miss out yata ako dito. Okay, mag-alala guys. Maayos natin yan kahit hindi na perfect. Yan. Change ko lang yung size dito. Yan. Yan. Oops. Hindi na tayo pwede pumunta dyan. Yan. Itong mga to, mamaya ayusin natin yan. Okay? Kasi gagawin nating mask to eh. So, yan. Ito, may na-miss out ako dito. Okay. So, yeah. Meron na tayong selection ng girl. Okay. And then, we are going to left click natin si graphics on stairs. Yan. Naka-left click na. And then, press natin yung Alt key. Tapos, kiklik natin si mask tool. So, Alt, tapos mask tool. Gagawa tayo ng mask. Yan. And then, show natin si graphics on stairs. Yan. Kitang-kita na natin ang katawan ni girl.
Okay? So, balikan natin yung mga imperfections kanina. Dito sa mask, actually, pwede natin gamitin yung si brush. Tapos, yung color natin. Rather yung size. Yan. Pwede natin gamitin si ito. Diba, hindi natin ito naabot kanina. Zoom in lang natin yan. Tapos, brush lang natin. Ganyan. Pwede natin mas maliit na brush. Yan. Saan pa yung mga na-miss out natin? Ito. Yan. Saan pa? Saan pa yung mga na-miss out natin? Mukhang wala na. Nagkaroon tayo ng maayos na selection kanina eh. Okay? Saan pa kaya? Wala naman na siguro. Yan. Okay? So, ang next step natin is okay, so dito kukunin natin si texture. Medyo malapit na tayo matapos. Tapos si texture natin, lalagay natin siya dito sa Photoshop. Yan. Okay? And then, ang next naman na gagawin natin, nasa na ba yun? So, unlock natin. Siyempre, Ctrl J and then delete natin. And then, go to the image, canvas size, and check relative. Okay? So, pumunta daw tayo dito sa image. Okay? So, dito, image. Okay? Image, tapos canvas size. And then, check natin si relative. Yan, naka-check na siya. And then, set natin si pixels into 300. Up. Wait lang. Naka-centimeters. Lagay natin sa pixels. Yan. Yan. 300 tuloy to 3,000 by 2,000. Okay? And then, click OK. Yan. Tapos, ang next naman na gagawin natin is gagamitin natin si Magic Wand tool. Right-click natin si Quick Selection and then Magic Wand tool. Select natin yung empty space ng texture natin. So, yan. Left-click lang natin. So, kung mapapansin nyo, nakaselect na yung empty space ng image natin. Okay? So, next naman is we are going to go to select, modify, and then select, modify, expand, and set expand by 4px. So, select, modify, expand, select, modify, expand, select, modify, expand, and then expand by 4. Okay, 4. Type natin dyan 4 and then click OK. So, wait lang po natin. Depende po yan sa computer natin kung paano niya po mapaprocess yan. Okay? Wait lang. Mali yata yung na-select ko. Select, modify, expand. Yan, expand. Ay, nga pala. May nakalimutan akong step. Nasaan na ba dito yan? Adjust the mask necessary. Saan na ba yun dito? Nasa ba yun? Select. Yan. Ay, may tapos na pala. Yan. Okay guys, so kung mapapansin natin, yung selection natin is kumuha tayo ng onting selection sa texture ng mga 4px. Okay, mga 4 pixels. Actually, di siya 4 pixels. Okay. Ulitin ko na lang. Deselect, tapos select, modify, expand, 4. Yan. So, dito sa image natin, yan. Meron na tayong 4 pixels na sineselect dito. 1, 2, 3, 4. Okay? So, kailangan natin yan gawin. Ngayon, ang next step is punta tayo sa edit. Edit, fill. Ayan. Press content aware fill. Sabi, content aware.
use content aware, okay? Yan, content aware, and click okay. Ayan, depende na po sa computer guys kung gaano kabilis yung process na to, okay? Ang ginagawa kasi, yung empty space is parang in-expand natin yung texture natin sa dyan na part ng image natin. Okay? Parang in-expand niya lang, fini-fill niya lang ng same texture sa kung ano yung nakalagay dito sa atin. In-expand niya guys, okay? Fini-fill niya yung empty space. So, yan. So, ang next natin is deselect lang natin. Yan. Tapos yan, medyo kumalat na yung image natin. And then, ang next step is we are going to nasaan na ba yan? Edit. Yan, edit ulit. Pupunta ulit tayo dito sa edit. Okay. Hindi, may lang pala. Dito tayo sa image canvas size and image size and set image to. Yan. Ngayon, punta tayo sa dito. Image size, and then masyadong malaki kasi to, so babalik natin sa dati. So 3,000 and 2,000. Okay? Yan. So medyo lumit na yung image natin. Okay? And then we are going to use select pala natin lahat. Control A. Okay? So para ma-select lahat, Control A or Control tapos left click na lang natin yan. Okay? Sir, anong pinagkaiba ng Control A sa Control tapos left click? Ito kasi sa Control A, kapag yung image mo is nakalagay sa parang kino-cover niya yung buong image size kagaya nito, is pwede mo naman gamitin Control A kung gusto mo i-select yung buong image. Pero yung kasi, yung Control tapos left click, ang i-select lang niya yung mga maganda lang tawag dito, reset. Ginagamit yun mostly for transparent images. Okay? Eh, ito wala naman tayo nakikitang transparent dito, so why not Control All na lang, Control A. Pero kapag may transparent image yan, tapos may mga curves pa yung image natin, you should use Control tapos left click para madali mo i-select lahat. Okay? Okay, yan. Going back, guys, I'm sorry, may problem na nangyari sa akin. Okay, so dito, babalik tayo dito. Control A tapos Control C natin yan, okay? Control A, Control C. Tapos, pumunta tayo dito, okay, sa image natin. We are going to select the graphics on stairs na layer, okay? Tapos, ang next step na gagawin natin is i-group natin yan, okay? Make another group of this group, okay? I-group natin yung naka-group na. Okay, so yan yung nangyari. Okay, so ang next step is that we are going to create a mask as well. So select natin si group 1, yan. Tapos we are going to create a mask. Okay? Tapos igagawa ulit tayo ng bagong layer, pero ito nasa taas ni group 1. Okay? Tapos, ang next step naman na gagawin natin, nasa na ba yan? Okay, so dito kay layer 1, nakaselect yan, tapos pumunta tayo kay vanishing point. Filter, vanishing point. Yan. Tapos, di ba kanina nakaselect natin, nasa clipboard natin yung image na ginawa natin. Diba? Na yung texture. Ipe-paste lang natin yung by pressing Ctrl V. So, yan. Okay? So, lalagay lang po na ulit natin siya sa gitna, and then same process lang din po sa kanina. Okay? Lagay natin siya sa gilid, papalitin natin siya, ganyan, palitin natin ng kaunti. Yan, palitin lang natin kasi masyadong malaki, hindi siya kumakasya. Okay?
So, lagay ulit natin dito sa gitna. Yan. Tapos, kung mapapansin nyo, dapat naka-cover tong texture na to sa texture na nilagay natin sa stairs. Okay? Ganyan. So, ilagay lang din natin siya sa gitna. Okay? So, kapag ganyan na, same process lang din po. Alt, Shift, tapos select natin image, drag natin pababa. Ganyan. Goods na goods. Tapos, make sure na wala po tayong gaps. Alt, Shift ulit, drag natin pababa. Tapos, wala tayong gaps. And then, kapag satisfied na tayo sa itsura niya, click natin yung okay. Hindi, wait lang guys. Control Z ko lang muna. I-adjust ko na lang dito sa part na to. Siguro okay na yung ganyan. Yan. Alt Shift tapos key. Ay, charis. Alt Shift tapos left click. Then, wait, i-move ko lang pataas. Hindi kasi hindi ako medyo satisfied sa texture na placement eh. So, itong ginagawa ko. Alt Shift and then drag natin pababa. Pero I'm just going to leave it like this one. Alt Shift tapos pababa. Kasi dudugtong ko siya dapat dito. Yan. Okay. So, yan. Satisfied na ako. Click natin yung okay. So, yan. Meron na tayong ganyan na image. Okay. So, control, left click tapos control lang natin. Select natin siya. Control tapos left click. I'm sorry. I'm so sorry. Nabubulol ako sa words ko. Control tapos copy. Yan. And then, punta tayo dito sa ating mask. Okay, left click natin yan and then we are going to press Alt key. Okay, so yan, ito ang ating image and then we are going to paste it, Control V. So ganyan ang nangyari sir kasi hindi ko pa nase-select, so babalik tayo doon kanina. So dito, Control yan, nakaselect na, Control C, yan, Control C natin yan, Control C and then left, select natin si mask, press natin yung Alt key. Tapos left click natin si mask ulit. Tapos control V. Yan, ganyan na po ang lalabas, okay? So babalik tayo dito sa una. Yan para makabalik sa sa normal na layers natin. Left click nyo lang yung kahit na anong layers yan. Then deselect ko na to kasi hindi naman na natin kailangan. Okay? So hide lang po natin yan. Hinide ko po si layer 1. Tapos ganito po ang lalabas. Kaya mag-alala, i-adjust pa natin yan. Dito, left click natin si image natin. Click natin si mask rather, and then press natin si Control L. Control tapos L. Okay? And then i-adjust natin yung contrast niya ng onte. Kaya na pong bahala kung anong gusto nyo. May naka-provide naman na pattern sa inyo kung anong pa-follow nyo. Yan. Siguro okay na to. Yan. Okay na siguro yan. And click OK. Okay? So, yan. Tapos na po. Pero, kung gusto nyo pang maging realistic ang ating image, you can use a brush tool, guys. Dito, pumunta tayo dito sa brush tool natin. Yan. Brush tool natin. Tapos, papalaki natin. Pwede po nating, saan na ba yun? Ayan. Ito ba yun? Di ba ginamit ko si brush tool? Siguro pwede natin nasa na ba yun dito? Ito siguro. Hindi pala. Saan na yun? Hindi ko na tuloy mahanap. Pero okay na to guys. Okay? So, tignan lang natin yung isang image para makita natin kung saan natin nilagay. Yan.
ba yun? Ayan, yung nga pala, ito naalala ko na. So dito guys, dito, 'di ba ito yung image natin? Select lang natin si black, yan. Hindi pala white, black dapat, black. Okay. So pili ako ng ibang brush, ganyan, tapos papalakihin ko yung size natin. Tapos pwede tayong maggawa ng effect na parang medyo nagdi-dissolve siya, ganyan. Parang nagfe-fade na yung painting ay yung paint sa sa head. Okay? Pwede po natin gawin 'yun. Pwede natin palakihin 'to tapos ganyan-ganyan tayo. Ganyan. Depende na po sa kung anong gusto niyo sa buhay. Yan. Yung parang nag-ano na siya, nagdi-dissolve na, nagfe-fade rather. Kasi alam niyo naman, maraming tumatapak dito kaya nag-fade siguro. Hindi, pero depende na sa inyo. Pero ito na ang ating activity. I hope na na-enjoy nyo ang manonood, and sorry for the inconvenience. And yeah, thank you.